At even mismo si Jesus Christ nung nagdasal siya sa kanyang ama, hindi po siya nag-sign of the cross. So kung yung mga character nga sa Bible, mga kapatid, ay hindi po nag-sign of the cross bago magdasal, tayo naman po sa panahon natin, bakit natin kailangan mag-sign of the cross bago magdasal? So kung hindi naman po inutos ng Biblia na tayo ay mag-sign of the cross bago magdasal, bakit natin ito kailangan gawin? Hindi po natin ito dapat gawin kasi wala namang inutos ang Biblia na mag-sign of the cross bago magdasal. Pangalawa, kung wala ito sa Biblia, saan nanggaling ito, yung sign of the cross? Or sinong nag-utos na dapat mag-sign of the cross bago magdasal? Eh di siguradong tao na yung nag-utos. So hindi naman na kailangan mag-sign of the cross pag magdadasal. Hindi naman ito required. And that's the reason why kung bakit kami pong mga Christian born again ay hindi po nagsa-sign of the cross bago magdasal. Lagi po nating tatandaan kapag ikaw ay isang Kristiyano at Biblia ang pananampalataya mo, kung ano po yung sinabi ng Biblia, yun lang po yung dapat po nating paniwalaan, yun lang po yung dapat nating sundin kung ano po yung nakasaan. Kapag wala sa Bible, wag po nating gawin. Kapag ka nasa Bible naman, edi yun po yung gawin nating pananampalataya. Again, ang pagsunod natin sa Diyos, hindi po dapat nakabase sa sinabi ng tao, dapat po nakabase sa salita ng Diyos. So, isa-isahin po natin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga argumento. Una po sa kanyang punto, hindi daw nag-sign of the cross ang ating Panginoong Jesucristo. Well, totoo naman po yan. Dahil hindi pa naman po nangyari ang kanyang pagpapako sa krus. At isa po sa mga kahulugan po ng sign of the cross is to profess faith sa ating Panginoong Jesucristo. At bakit nyo naman gagawin po yun? 'Di ba? Ang tamang tanong po dito is, may mababasa rin ba sa Biblia na nagsasabing bawal mag-sign of the cross? Wala rin po. Hindi pa po nangyari noon ang krus. Noong nagtuturo pa po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi pa po siya ipinako. Hindi pa ang cross ang naging tanda ng kaligtasan. Pagkatapos lamang po ng kanyang kamatayan at muli pong pagkabuhay, naging simbolo na po yan ng tagumpay ang krus. Kaya hindi po makatwirang hanapin kay Jesus ang isang debosyon na nabuo po matapos ang kanyang misteryo Pascual. Pangalawa po sa kanyang argumento, wala naman daw inutos ang Biblia na mag-sign of the cross. Well, maraming ginagawa din po ang mga Kristiyano ngayon na wala rin pong tuwirang utos sa Biblia. Halimbawa na lamang po, saan ba sa Biblia na sinasabi na dapat mag-Sunday school? Saan ba sa Biblia na dapat gumamit ng microphone? Saan ba sa Biblia na dapat ka mangaral dyan sa Facebook? Saan ba sa Biblia na magpatayo ng church building na may LED screen? Saan ba sa Biblia na ang pastor ay magsuot ng Amerikana habang nangangaral? 'Di ba? Wala rin po. Ngunit ginagawa po yan ng ibang sekta sa ibang denominasyon. Dahil alam po nila na ito'y hindi laban sa Biblia. Ganito rin po ang sign of the cross. Hindi po ito kapalit ng Biblia. Hindi po ito laban sa Biblia. Isa lamang itong panlabas na pagpapahayag ng pananampalataya. Pangatlo po sa kanyang punto, kung wala sa Biblia, huwag daw gawin. Well, ito marahil pong pinakamahalagang tanong dito. Saan mismo sa Biblia nakasulat ang sinasabi nila na kapag wala sa Biblia, huwag gawin? 'Di ba? Sila rin po ang nagtuturo niyan. Kahit hindi naman mabasa sa Biblia verse by verse na nagsasabing o nag-uutos na kapag hindi mabasa sa Biblia ay huwag gawin. Wala pong talata sa Biblia na nagsasabing ganyan. Sa halip po, ang sinasabi ni San Juan ay ito po, John 21 verse 25. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung isa-isahing isulat, sa palagay ko'y hindi magkakasya sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Ibig sabihin po nito, hindi po lahat ng ginawa at itinuro ng ating Panginoong Kristo ay naisulat. Di ba? Ikapat po sa kanyang punto is, ano daw ang sinabi ni San Pablo? Ito pong napakaliwanag na sinabi po ni San Pablo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kaya nga mga kapatid, manindigan kayo at panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Napakalinaw po nito. May dalawang paraan po ng pagtuturo. Una po sa sulat. Ito po ang naging bahagi na ng Biblia. Ikalawa po dito sa salita. Ito pong tinatawag nating apostolic tradition. Hindi po sinasabi ni San Pablo na sulat lang ang sundin. Sinabi niya rin po dito, salita at sulat. Ito po ang dahilan kung bakit ang simbahan ay may banal na tradisyon kasabay po ng banal na kasulatan. Ang mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya, dahil umusbong lamang po nitong 15th century, ay malinaw po na walang kaugnayan sa salita o banal na tradisyon na nagmula sa ating mga apostol. Ang tanging batayan lamang nila ay ang Biblia. Now, saan ba nagmula ang sign of the cross? Hindi po ito imbensyon noong Middle Ages. Hindi rin po ito naisip lamang ng isang papa. May mga ebidensya po na ginagawa na ito ng mga Kristiyano noong ikalawa at ikatlong siglo. Halimbawa na naman po, isinulat po ni Tertullian noong bandang 200 AD na sa bawat paglalakbay, sa bawat pagpasok at paglabas, sa bawat gawain, tinatataka namin ang aming noo ng tanda ng krus.
Ibig sabihin lamang nito, mahigit sa 1,800 years na itong ginagawa ng mga Kristiyano na kung tutuusin po, napakalapit pa nito sa panahon ng mga apostol. Hindi po ito bagong invention. Ito po ay bahagi na sinaunang buhay mismo ng mga Kristiyano. Now, may biblical basis ba ang mga salitang binibigkas sa sign of the cross? Kapag nagsa-sign of the cross pong Katoliko, ano po ang sinasabi natin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong po dito, kanino nanggaling ang mga salitang ito? Hindi po sa Papa, hindi po sa pari, hindi po sa simbahan, kundi sa ating Panginoong Hesus mismo. Sabi niya po in Matthew 28 verse 19, "Humahayo kayo at bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Ibig sabihin po nito, ang mismong mga salita na ginamit sa sign of the cross ay mula po sa Biblia. Kaya hindi po makatwira na sabihin hindi ito biblical. Now, bakit ba tayo nagsa-sign of the cross? Hindi po ito pampaswerte. Malinaw po yan. Hindi po ito anting-anting o mahika. Kapag nagsa-sign of the cross ang Katoliko, ipinapaalala po natin sa ating sarili ang tatlong dakilang katotohanan po ng pananampalataya. Una po dito, naniniwala tayo sa Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ikalawa po, naalala natin ang krus ni Kristo na siyang nagdadala po ng ating kaligtasan. Ikatlo po, inaalay po natin ang ating sarili sa Diyos bago tayo manalangin o magsimula po ng anumang banal na gawain. Hindi po ito pagsamba sa krus. Ito po ay pag-alaala sa nagligtas sa atin sa pamamagitan ng krus. Now, balikan pa natin ang sinabi ni C.J. David. Kapag wala daw sa Biblia, huwag gawin. Ngunit itanong natin ito, saan ba nanggaling ang mismong Biblia? Noong umakyat po ang ating Panginoong Kristo sa langit, wala pa po ang New Testament. Wala pa pong ebanghelyo ni Matthew, ni Juan. Wala pa pong sulat si San Pablo bilang isang koleksyon. Kaya paano po nabubuhay ang mga unang Kristiyano? Sa pamamagitan po yan ng pangangaral ng mga apostol, sa pamamagitan ng tradisyong apostolika. Sa loob po ng maraming taon, ang pananampalataya po ay ipinasa mula sa salita bago na isulat ang marami sa mga aklat ng bagong tipan. Kaya sinasabi nga po ni San Pablo in 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang inyong narinig sa akin, ipagkatiwala ninyo sa mga taong mapagkakatiwalaan. Pansinin niyo po ito, narinig. Hindi po sinabing nabasa. Ipinapakita nito na may mga aral na ipinapasa sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga apostol. Maliwanag po yan. Now, kapag nagdarasal po ang isang Kristiyano, ano pong ginagawa niya? May mga nagtataas po ng kamay, may lumuluhod, may pumipikit, may yumuyuko. May naglalagay ng kamay sa dibdib. Ang tanong po natin dito, saan ba inutos ng ating Panginoong Kristo na kailangan pumikit habang nananalangin? Wala po. Saan ba inutos na kailangan laging nakaluhod? Wala po. Saan po inutos na kailangan itaas ang dalawang kamay? Wala rin pong direktang utos. Ngunit ginagawa po natin yan. Ginagawa po yan ng ibang mga Christian denomination. Ginagawa po ito bilang panlabas na pagpapahayag po ng panloob na pananampalataya. Ganito rin po ang sign of the cross. Isa po itong kilos na nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya. Hindi po ito kapalit ng pananampalataya. Hindi rin po ito kondisyon para dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Maliwanag po yan. Now, isa pong katotohanan na sinasabi ng Biblia na ang krus ay hindi dapat ikahiya. May ilan po kasi na nagsasabing bakit kailangan pang gawin ang tanda ng krus. Ngunit tingnan po natin ang sinasabi dito ni San Pablo. Galatians chapter 6 verse 14. Malayo na wang mangyari na ako'y magmalaki sa anuman maliban sa krus ng ating Panginoong Kristo. At sinasabi rin po niya, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Napakalalim po nito. Para po sa mga unang Kristiyano, ang cross po ay hindi simbolo ng kahihiyan. Ito po ay simbolo ng kanilang kaligtasan. Kaya hindi po katakatakang ang mga sinaunang Kristiyano po ay gumagawa ng tanda ng krus bilang paalala na sila ay kabilang kay Kristo. Now, may isang talata po na madalas hindi napapansin po ng iba. In Ezekiel chapter 9 verse 4, sinasabi po dito ng Diyos, lagyan mo ng tanda ang noo ng mga taong nananangis at nagdadalamhati dahil sa lahat ng kasamaan. Sa original po na wika ng Hebro, ang salita pong ginagamit para sa tanda ay tav. Noong sinaunang panahon po, ang titik na tav ay isinusulat kahugis ng isang krus.
Hindi po ito nangangahulugang ang Ezekiel chapter 9 ay direktang nag-uutos po ng sign of the cross. Ngunit ipinapakita po nitong ang paglalagay ng banal na tanda sa noo bilang tanda ng pag-aari ng Diyos ay may malalim po na ugat sa kasulatan. At kahit po sa Revelation chapter 7 verse 3, mababasa rin po ito. Huwag ninyong pinsalain ng lupa hanggang malagyan namin ng tatak sa noo ang mga lingkod ng aming Diyos. Sa kabuuan po ng kasulatan, ang pagmamarka bilang tanda ng pag-aari ng Diyos ay may mahalagang kahulugan. Maliwanag po yan. Kaya kung gusto po nating malaman kung paano po mamuhay ang mga unang Kristiyano, kanino ba tayo dapat lumapit? Sa mga nabuhay nitong ika-20th century lamang? O sa mga Kristiyanong nabuhay halos kasabay ng mga apostol? Narito pong isinulat ni Tertullian noong humigit kumulang 200 AD. Sabi niya, sa bawat pagpasok at paglabas, sa aming pananamit, sa aming pagkain, sa aming paghiga at pagbangon, ginagawa namin ang tanda ng krus sa aming noo. Isipin niyo po ito. Ito po ay halos 170 years lamang matapos mamatay ang huling apostol. Kung mali po ang sign of the cross, bakit wala tayong mababasang talata na itinutuwid ito ng simbahan? Di ba? Sa halip po, nakikita natin ito ay malawak na ginagawa mismo ng mga unang Kristiyano. Now, ang tunay na tanong po dito ay hindi, may talata bang nagsasabing mag-sign of the cross? Ang mas mahalagang tanong po dito, o tamang tanong po dito, laban ba ito sa Biblia? Ang sagot po ay malinaw, hindi. Ang mga salitang binibigkas po ay mula mismo sa ating Panginoong Kristo. Ang krus ay sentro ng Ebanghelyo. Ang Santatlo ay malinaw po na itinuturo ng kasulatan. At ang tradisyong apostolika ay iniutos mismo ni San Pablo na panghawakan. Maliwanag po yan. Kaya kung may kapatid po tayong Kristiyano na hindi po nagsa-sign of the cross, iginagalang naman natin ang kanyang konsensya. Hindi po natin sasabihin na hindi siya Kristiyano dahil doon. Ngunit sana ay ganoon din po ang paggalang sa mga Katolikong gumagawa nito. Sapagkat kapag nagsa-sign of the cross ang isang Katoliko, hindi po siya sumasamba sa kanyang kamay. Hindi po siya sumasamba sa krus. Hindi po siya gumagawa ng mahika. Ang kanyang ipinapahayag ay ito, naniniwala ako sa Ama, naniniwala ako sa Anak, naniniwala ako sa Espiritu Santo. At ang aking kaligtasan ay nagmumula sa krus ng ating Panginoong Kristo. At kung ang bawat sign of the cross po ay nagpapaalala sa atin na mamuhay bilang tunay na alagad ni Kristo, kung gayon po, ito ay hindi lamang isang galaw ng kamay. Ito ay isang tahimik na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Maliwanag po yan. Kaya kung nakatulong po ang paliwanag na ito, i-share niyo po ang video na ito upang mas marami pang makaalam ng tunay po na pananaw ng simbahan tungkol po sa sign of the cross. At tandaan po natin, sa Catholic Apologetics, ang layunin po ay hindi manalo sa argument, kundi mas mailapit ang tao kay Jesus sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Kung nais niyo pong suportahan ang ating ginagawang Catholic content, maaari po kayong mag-subscribe sa ating Facebook page o sa ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.